At ayan mga ka-crypto, ito po ang ating pinakaunang balita sa bidong ito kung saan ang sabi rito ay ex-CFTC Commissioner, banks will soon have no choice but to use XRP. Ayan, alam nyo ba na dito sa mundo ng crypto, para tayong nanonood ng teleserye na walang katapusan. Pero ngayon, mukhang nasa climax na tayo. Si Chris Giancarlo, ang dati pong boss ng CFTC o mas kilala bilang Crypto Dad, ay nagsalita na. Ang sabi niya, ang mga bangko mawawalan na ng choice kundi gamitin si XRP. Hindi po ito hula ng kapitbahay ninyo. Galing ito sa taong dati po mismong gumagawa ng rules o patakaran sa Amerika. Ayan, bakit si XRP? Bakit tinawag ni Giancarlo sa XRP na poster child ng resilience? Ayan, poster child daw ng resilience. Isipin mo, ilang taon itong binugbog ng SEC sa ilalim ni na Gensler at saka Warren. Para itong bida sa pelikula na kahit pa ulit-ulit ng sinasaksak at binabaril, pagtayo niya, nakasuit at tie pa rin at nag-aayos ng buhok. Sabi nga ni Giancarlo dito, we all have to tip our hat to XRP. Respeto, ika nga. Dahil sa kabila ng lahat ng pressure, hindi po ito natinag. Ngayon, ang pinakamatinding sinabi niya ay, the cover is gone. Yan. The cover is gone. Wala na raw pong humaharang. Dati kasi ang laging linyahan ng mga bangko ay ganito. Ay, gusto sana namin kaso ang gulo ng regulation. Baka makulong kami. Ayan. Pero sa pagpasok po ng bagong batas at regulatory clarity ngayong taong 2026, wala na silang mapagtataguan. Kapag malinis na po ang daan, hindi na risk ang tawag sa crypto. Ito na po ang standard. Ang mga bangko na hindi po sasabay sa digital network architecture, para lang silang gumagamit ng beeper sa panahon ng 5G. Mapag-iiwanan. Binanggit din niya ang ibang networks tulad po ng Canton Network. Pero iba raw ang dating ng XRP. Ito na ang may proven track record. Sa madaling salita, bakit ka pa susubok sa bagong labas na sabon kung may subok na at matibay na? Sa XRP ay hindi lamang po basta nakaligtas sa giyera. Ito ang naging mas matatag. Yan, siya po ay naging mas matatag dahil sa giyera. Hindi man daw isang network lang ang maghahari sa mundo, pero sa XRP ay nasa sentro ng usapan pagdating sa institutional settlement. Ngayon, ang mensahe po ni CryptoDad dito ay simple. Ang teknolohiya ay hindi po naghihintay sa mga takot. Ang mga bangko ay mapipilitang mag-evolve at si XRP ang nakaparada na. Yan, siya po ay nakaparada na sa harap ng kanilang pintuan. Hindi na ito usapin kung mangyayari ba, kundi kailan. Kaya ready ka na ba o manunood ka na lang ulit sa susunod na episode? At eto naman po ang ating sunod na balita. Kung saan ang sabi rito, XRP liquidity signals point to possible rapid reversal.
Yan, napakatindi. Grabe po ang tensyon sa XRP market ngayon. Kulay red ang paligid. Bagsak ang moral ng mga traders at kung titignan mo ang social media, parang katapusan na ng mundo. Pero alam nyo ba na sa crypto, kung kailan pinakatakot or kung saan natatakot ang lahat, dito madalas nagtatago ang pinakamalaking oportunidad? Sabi nga nila, ang market ay parang ex mong toxic. Kung kailan akala mong wala na, dito biglang nagpaparamdam para guluhin ang buhay mo. Ayan mga ka-crypto, pag-usapan po natin ang stats dito. Sapagkat may napansin po ang analyst na si Crypto Insight UK na isang decisive daily close. Ayan po ang kanyang aktual na tweet rito. Na-wipe out o nalinis na ang tinatawag nating downside liquidity. Sa madaling salita, ito yung mga stop losses ng mga takot. Nakuha na ng mga big players. At heto po ang catch. Nangyari ito kasabay ng malaking surge sa trading volume. Sa technical side, kapag bumabagsak po ang presyo pero ang taas ng volume sa bottom, hindi yan laging bearish signal. Kadalasan, seller exhaustion po yan or pagod na yung mga seller. Yan, pagod na ang mga nagbebenta. Kaya naubos na sila. At kapag wala nang gustong magbenta sa mababang presyo, saan napupunta ang market? Wala nang ibang choice kundi paitaas. Ngayon ay tignan po natin ang sentiment. Ang Fear and Greed Index ay nasa extreme fear. Alam nyo, ang fear sa crypto ay parang ipis. Nakakatakot lang tingnan, pero sign lang yan na kailangan mo nang maglinis ng portfolio. Historically, ang maximum fear ay hindi po nangyayari sa simula ng pagbagsak. Nangyayari po yan malapit sa dulo ng capitulation o yung huling bugso ng pagsubok. Isipin mo lahat ng mahihina ang loob, nakalabas na. Ang natira na lang sa loob ay yung mga diamond hands at yung mga institution na nag-aabang lang ng pagkakataon. Kapag ang lahat ay pessimistic, doon madalas nangyayari ang rapid reversal. Ngayon dahil malinis na po ang liquidity sa ibaba, ang magnet ng presyo ngayon ay nasa itaas. Ang market ay laging humaharap sa liquidity zones para mag-execute ng orders. At dahil kakaunti na lang ang resistance sa itaas, pagkatapos po ng matinding sell-off, ang pag-akyat ay posibleng maging mas mabilis kaysa sa inaasahan ng marami. Parang ketchup bottle lamang yan mga ka-crypto. Mahirap palabasin sa simula. Pero pag lumabas na, biglang dami at hindi mo na mapigilan. Ngayon, ang trajectory po ni XRP ay nakadepende po sa ngayon sa pagpasok ng mga bagong buyers at ang pagkumpirma ng technical structure. Pwede pong mag-consolidate muna. Pero ang setup na nakikita po natin kung saan ay wipe, downside liquidity plus extreme fear ay madalas na recipe para sa isang counter-trend reaction. Tandaan po natin sa crypto, dito po sa mundo ng crypto, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay madalas na hudyat na malapit na ang pagsikat
ng araw. Kaya wag pong magpadala sa emosyon, magpadala sa datos. At ayan, dito naman po tayo sa sunod na balitang ito kung saan ang sabi rito, Egrag Crypto highlights the answer to XRP price action. Ayan, akala mo ba ay nagwawala na si XRP na na para po siyang ex mong pabago-bago ng isip? Relax lang mga kakripto. Habang ang iba ay nagpapanic buying ng kaba, ang mga pro-analyst ay chill lang. At bakit? Dahil may pattern po sa gulo. Hindi ito ramdam na kamalasan, kundi isang kalkuladong galaw ng market na tinatawag nating Fibonacci levels. Ayan mga kakripto, ayon po sa sikat na analyst dito na si Egrag Crypto, ayan po ang kanyang aktual na post dito. Itong mga downside swings daw na XRP ay hindi gawa-gawa ng tadhana. Nire-respeto daw ni XRP ang tinatawag na mid-percentage Fibonacci levels. Ayan po ang kanyang chart na ibinahagi rito. Para sa mga hindi po techie, isipin mo ang Fibonacci na parang sahig at saka kisame. Alam ng presyo kung saan po siya tatalbog at kung saan po siya mauuntog. Sabi nga ni Egrag, kahit noong panahon pa ng lawsuit, ito ang mga patterns. Yan, ang mga patterns na ito ay paulit-ulit lang. Parang teleserye po sa hapon. Iba ang cast, pero pare-pareho lamang ang plot. Ayan. Binigyang diin po ni Egrag Crypto dito ang green circle sa kanyang chart. Ayan, nakikita po natin yung green circle dito sa kanyang chart. Ito po yung historical precedent. Ibig sabihin, nangyari na ito dati at malamang mangyari ulit. Ang chart ay para pong parang history teacher mo. Boring pakinggan pero laging tama. Ang pagrespeto po ni XRP sa levels na ito ay patunay na organize ang trading activity. Hindi ito basta-basta chismis lamang dito sa X. Ito po ay math. At ang math, hindi po marunong magsinungaling. Hindi katulad ng Will You Marry Me ng lolo mo. Ngayon, eto ang kailangang bantayan nating lahat. Ang 21-day exponential moving average o 21 EMA. Ito po kasi ang nagsisilbing boundary line ng trend. Sabi nga ni Egrag, kapag na-reclaim o nalampasan ni XRP ang 21 EMA sa mga susunod na linggo, sinyalis ito ng momentum. Pero kung mauntog at mabigo, asahan daw natin ang mas marami pang consolidation. Isipin mo ang 21A na parang guard. Yan, security guard sa mall. Kapag pinapasok ka, happy shopping. Kapag hinarang ka, uwi ka na lang at mag-crypto diet. Ngayon, ang take away po dito ay sa halip na titigan ang bawat red candle na parang katapusan ng mundo, tumingin ka sa structure. Ang Fibonacci levels para sa suporta, 21 EMA para sa direksyon. Sa crypto, ang emosyon po ay talo. Ang disiplina ay panalo. Sa XRP ay hindi po basta bumabagsak. At kung saan ay ito po ay sumusunod sa script ng market. Kaya ang tanong, handa ka bang basahin ang script na ito?
At ayan, ang sabi naman po sa balitang ito, expert, XRP is likely in the capitulation phase and can be loud. Ayan, nararamdaman nyo na ba yung katahimikan sa crypto market ngayon na mas nakakakaba pa kaysa sa ingay ng palengke? Kung titignan po natin ang charts ngayong early 2026, parang roller coaster na nawalan ng kuryente. Pabigla-bigla ang galaw at nakakahilo. Pero ayon po sa sikat na analyst na si Blockchain Backer, hindi ito basta malas lang. Si XRP ay nasa gitna na raw ng tinatawag nating capitulation phase. Sa madaling salita, ang huling hininga ng mga bears bago ang posibleng pagsabog. Ngayon ay ano nga ba talaga ang capitulation? Isipin mo ito. Ito yung moment na pati yung pinakamatapang mong tropa na nagsasabing hudal hanggang dulo ay biglang nag-sell dahil sa sobrang takot. Ito yung phase kung saan ang selling pressure ay umaabot na sa peak nito. Sabi nga ni Blockchain Backer dito, sa XRP ay nagpapakita na ng lahat ng sintomas. Bagsak ang presyo kumpara sa 2025 highs at hirap na itong bumalik sa dati. Pero heto po ang catch. Sa kasaysayan ng crypto, ang capitulation ay hindi ang dulo ng mundo, kundi ang pundasyon ng long-term bottom. Kumbaga sa workout, ito yung huling set na sobrang bigat bago ka magkaroon ng mga muscles. Ngayon, bakit ang ingay sa dulo? Sabi po sa balitang ito, the end can be loud. Bakit? Dahil ang capitulation ay hindi po umaalis ng tahimik. Inaasahan ang mga sharp wicks, yung mga kandila po sa chart na parang karayom sa tulis at mga biglaang reversals. Ang volatility ngayon ay parang mood swings ng ex mo. Hindi mo alam kung kailan sasabog. Ang volatility po ngayon ay parang, ayan nga, ang Bitcoin pullbacks at ang matabang na macroeconomic sentiment ang lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Kapag ang mga weak hands o yung mga madali pong matakot ay lumabas na sa pinto, doon lang madalas nabubuo ang basihan para sa susunod na rally. Pero wag po tayo masyadong mag-focus sa red na kulay ng chart. Ang long-term narrative po ng XRP ay buhay na buhay pa rin. Nandyan po ang kanyang institutional involvement, cross-border payment infrastructure, at napakaklarong regulasyon pagkatapos po ng kanyang Ripple lawsuit. Ang mga ito ay hindi po nabubura ng panandaliang bearish sentiment. Ang valuation ay sinusukat po sa loob ng maraming taon, hindi lang sa loob ng ilang linggong puyatan sa panunood ng chart. Ngayon, kung totoo man na nasa final act na tayo ng bear market, tandaan po natin ang pinakamadilim na bahagi ng gabi. Yan, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay bago mag-umaga. Sa XRP ay kailangan munang mag-stabilize at bawiin ang kanyang technical strength. Kaya ang tanong, handa ka na ba sa ingay o isa ka sa mga tatahimik na lang at susuko? Ito po ang napakahalagang yugto ng taong 2026. Kaya stay grounded at saka stay informed.
At ito na po ang ating panghuling balita sa video na ito, kung saan ang sabi rito, only XRP spot ETF saw inflows. Yan, ang tindi. Akala nyo ba ay tapos na ang laban? Habang si Bitcoin at Ethereum ay parang mga estudyanteng bagsak sa exam dahil sa laki ng outflows, si XRP ay chill lang sa sulok habang nagbibilang ng pera. Nito pong February 4, nagkaroon tayo ng malaking plot twist sa crypto market. Habang si Bitcoin ay nawalan ng mahigit $545 million at ang Ethereum ay nabawasan ng $79 million, ang XRP Spot ETF ayun nakatanggap ng $4.83 million na net inflow sa loob lang ng isang araw. Saan nga ba galing ang pera? Sabi po ng crypto commentator na si X Finance Bull dito, XRP ETF are the only ones doing well. Para itong isang party kung saan lahat ng guest ay nagsisialisan na. Pero sa XRP, kadadating lang at may dalang buffet. Ang nangunguna po sa sayawan, ang ETF ng Franklin Templeton o yung XRPZ na nakakuha ng $2.51 million. Yan. Sumunod naman ang Bitwise ETF na may $1.72 million. Sa madaling salita, ang mga big boys o institutional investors ay tila naglilipat ng kanilang mga bala patungo kay XRP. Pero sandali, bago po tayo mag-celebrate at bumili ng Lambo, silipin po muna natin ang presyo. Noong February 5, nakaranas po si XRP ng tinatawag nating major correction. Mula po sa komportableng $1.60, biglang bumulusok sa $1.15. Parang yung moment lang na akala mo, sweldo mo na, pero pagtingin mo sa ATM, puro resibo na lang ng utang ang lumabas. Sa ngayon, naglalaro po ito sa mga presyong $1.27, isang 12% na pagbaba. Pero bakit nga ba magandang balita pa rin ito? Simple lamang po mga ka-crypto. Kahit bumaba ang presyo, hindi po tumitigil ang pagpasok ng pera sa mga ETF. Ibig sabihin ang mga institution ay buying the dip. Mayroon ng mahigit $1 billion sa total assets under management ang XRP ETF. Sa history po ng crypto, ang ganitong klaseng institutional confidence ang nagsisilbing floor o suporta para hindi po tuluyang gumuho ang presyo. Habang ang retail investors ay nagpapanic sell, ang mga bilyonaryo ay nag-iipon. Ngayon ay tandaan po natin ang sinabi ni X Finance Bull dito na capital is rotating. Watch closely. Hindi ito chismis lang. Ito po ay datos. Ang pagpasok ng pera kay XRP habang ang iba ay nilalayasan ay isa pong malakas na sinyales na baka may nilulutong malaki ang market para sa asset na ito. Kaya ang tanong, nakikisabay ka ba sa rotation o nanunood ka lang sa gilid? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.